So guys, kasusundo ko lang sa mga bata. Nakakagutom, walang makain. Kagahapon naubos yung loaf bread sa bahay, binaon nila yung ako rin pala binaon ko. So nag-isip kami kung ano makakain. Naalala ko meron nga pala kaming gabi. Kaya ito first time lang siguro ng mga batang matitikman. Magpiprito ako ng gabi. Naalala ko dati nung nasa Pilipinas kami. Nung bata-bata pa ako, nagbubukid kami. Yung mga pangkaraniwang mga niluluto namin. Nilagang gabi, pang merienda ba? Nilagang gabi, nilagang balinghoy, or kamuting kahoy. O kaya minsan pinipirito namin yung gabi. Yung balinghoy minsan nilulupak. Maraming pwedeng gawin sa mga ganyan eh. Yung minsan, yung gabi pwede rin gawing suman. Kaya nga lang, yayadya rin. Kailangan siyang yayadya rin. Then, titimplahan. Tapos, babalot sa dahon ng saging. Tulad rin ng balinghoy. So, yung mga yan, balinghoy, gabi, pwedeng gawing suman. Sarap. Naalala ko tuloy yung nanay ko noon. Mahilig gumawa ng mga ganyan. Kaya, pag nasa bukid ka, pag may lupa ka, basta meron kang lupa at meron kang tanim, walang gutom. Pagka nagutom ka, hanap ka lang ng puno ng balinghoy or gabi sa bakod. Bunot ka, tanggalin mo. Fresh na fresh pa. So naalala ko, bumili nga pala kami nito sa Hong Kong. Sa Hong Kong kuya? Or Lucky nung nakaraan. Lucky? Ako sa Lucky. Ang ganito, hindi yung pwedeng patagalin kasi nagkakaroon siya ng malambot na part na sisira. Hindi pa kami nakakapagsinigang. Kaya sabi ko, luto ko na lang. Meriendahin na lang namin. Ugasan lang namin. May slice ni Jeron. Ang slice niyan kuya dapat maninipis. Ang slice pala ni kuya medyo makakapal. Kailangan maninipis kasi medyo matigas yan pag pinirito. Parang siya, gabi chips na slice siya. Ito lang ang pangit sa gabi kasi siya, slimy siya, madulas. Mahirap siyang talupan. Kaya minsan mas maganda pang mas maganda pang lagain na lang kasi pag nilalaga mo tong gabi, may balat, hindi mo na tinatanggalan ng balat. Nakakatindi siya eh. Oo, nakakakati. Hindi kagaya ng balinghoy or kamuting kahoy. Sa amin kasi sa Tagalog, balinghoy ang tawag namin din. Kamuting kahoy kasi kapag ginuhitan mo yung balat niya, ang dali na niyang talupan kasi iaano mo lang siya, ilahin mo lang yung balat na gano'n, natatanggal na. Ayan nagkakaroon na ng sira yung dulo. Kailangan, nasasayang na. Hindi kasi natin na ilagay sa freezer. Sa amin doon, sa Maragon doon, sa Cavite kasi ako marami kami doong mga nakakain na ganito. Meron pa kami doong tinatawag na burot. No? Ano burot? Din siya, lamang din. Root crops din, pero hindi siya tinatanim. Siya, ligaw or wild. Tapos meron pa kami doon mga ligaw na ubing kalabaw. Yung ubing kalabaw naman siya, hindi siya kulay violet. White. Kung tumubo siya sa lupa, kung siya, ang laman niya pailalim. Dami doon mga makakain. So yung mga yan, pag nakahanap kami ng ganyan sa gubat, ukay ka lang. Hindi na namin experience Hindi na kami nakapag-looban kami kahit Kaya nga sayang nga kasi nung time na pinanganak kayo, yung mga anak ko, wala na hindi na naman kami naglulooban. Yung bundok napabayaan na. So nasa sa indang na kami nakatira. Yung bukid kasi namin nasa Maragon dun Maglalakad ka ng 30 to mga 40 to 40 minutes hanggang kulang-kulang 1 hour bago mo marating kasi kapag katagulan, hindi siya nararating ng sasakyan. Pero pag summer, pwede mo siyang i-bike, pwede mo siyang i-motor. Pag tagulan, hindi. Pag tagulan, hindi. Lakad lang talaga. Bad ba siya? Kasi tatawid ka sa mga ilog Maraming ilog na tatawirin Isaya hindi na naranasan ng mga bata. Dati may kubo kami to, malaki, maganda. Tapos malinis na malinis yung bundok namin. Ngayon, napabayaan na. Ginawa ng tubuhan. Nung bago mawala yung mga magulang ko,
Pinaano nila yon, ipinarenta nila sa nagtatanim ng tubo or sugarcane. And yun, para lang may extra kita, yung parang pambayad man lang ng buwis, di ba? Kasi nga sa amin magkakapatid, wala naman ang nagtatrabaho eh. Kasi wala naman nagbukid sa amin, lahat naman kami may mga trabaho. So, napabayaan yung ano namin. Yung bundok namin. Dati napakadami namin naaani doon. Talagang sako-sakong papaya, saging, tapos pagtagmangga, dahil mangga, siniguela. Magain sa ano na, first doon nyo lang yun. Oo. Wala na, napabayaan na. May nakakuha ba din ba sila sa ano? Ngayon, yung lahat ng mga lupang karatig namin, puros nabili na. Yun na kasi ngayon ang nangyayari, yung mga lupa doon sa amin ng mga lokal, pinagbibili na ng mga mayayaman. Tingin ko, balang araw yung Maragondon, yung bundok na bundok pa kasi yung Maragondon, ang laki ng lupa yan sa bundok eh. Tingin ko, balang araw magiging develop na rin yan kasi nga, nabili ng mayayaman eh. Kung ano-ano na yung mga itinatayo nila ngayon doon sa bundok. Ang kagandahan, nararating na rin ang sasakyan. Pero para saan pang nararating ng sasakyan, karamihan sa taga sa amin, nabenta na lahat ng lupa nila. Ilan na lang yung kagaya ng sa atin na hindi pa nabebenta. Na nandun pa rin. So, na-slice na namin ni Kuya yung mga gabi. Yan. Gabi chips na siya. May tira pa kaming ulam kasi kahapon, yung chicken curry na ginawa ko, kaya hindi na kami muna magluluto ngayon. Yan na lang muna, ubusin na lang namin. Go. Magluluto na lang muna ako ng merienda. Nakakagutom. Nakakamiss din yung gano'n, yung buhay bukid dati. Simula nung gumraduate ako ng college, wala na eh. Back in 2008, tuloy-tuloy na kang pagtatrabaho sa mga kumpanya. Hanggang sa nagturo ako sa DepEd, hindi na namin nasikaso yung bundok namin. Tapos dati, kaming si nanay, si inay, si ama, tsaka ako. Hanggang nung mga high school ako, college, nakakapagbundok pa kami. Pero nung mahihina na sila, tapos kami naman ay may work na maayos na, sabi namin tumigil na kasi napakadelikado. Kasi hindi mo alam kung isang araw maglakad sila doon, madulas sila, mabagok ang ulo nila, hindi na makauwi ng bahay. Mahihina ng katawan. Hindi naman kagaya ng mga kabataan pa, nung bata-bata pa mga magulang namin. Talagang kahit bahala sa ilog ng kaganto, tinatawid pa namin, kapit-kapit kami. May pasan pa kaming mga kalakal. Yung mga memories na mga hindi ko makakalimutan talaga. Yung mga pagbubundok namin dati. Umulan umaraw, nagtatrabaho sa bukid. Tatanim, nagtatabas. Yun ang kahirapan na humubog sa amin eh. Yung hirap na yun sa bukid. Pag naalala ko yung mga ganun, siguro yun yung kahirapan na yun yung yun yung nagfu-fuel ng desire mo para makaahon ka. Lahat naman, kahit sino namang mahirap, ganun, di ba? So parang yun yung nagpupush sa'yo na pag-igihan mo, magsipag ka, para hindi na maranasan ng mga anak mo, ano. Parang para sa amin sapat na yung yung hirap na dinanas namin noon. Kaya rin siguro yung kagaya namin na makarating dito sa Canada. Kumbaga yung mga physical na trabaho ganito, parang baliwala na rin sa amin. Hindi naman din ganoon kahirap kasi dinanas na namin yung hirap noon eh. Kumbaga hindi na bago sa amin. Yun nga lang, ang diferensya sa kagaya ko is bumalik ako sa mahirap na trabaho after ko na nag-call center ako ng 3 taon, paupo-upo ka lang dyan. Tapos nag-DepEd ako ng 10 taon. Nag-teacher ako sa DepEd ng 10 taon. Hindi rin naman ganun hindi naman din physical na trabaho. Yun ang mabigat sa akin. Yung kumbaga, dati batak na batak kami sa trabaho. Pero 13 years na yung lumipas na hindi na kami ganun hirap yung katawan. Then pagdating dito sa Canada, back to manual labors na kagaya ng ginagawa ko ngayon. Pero okay lang. Kaya naman, yung iba nga hindi nakaranas ng hirap dati sa Pinas, pero pagdating sa Canada, makikita nila na ganito. Pero kinakaya nila. So, nasa talaga yan nasa mindset. Pero para sa akin nga, siguro yung kahirapan namin noon, isa sa mga dahilan kung bakit, kumbaga gaano man maging mahirap or challenging yung sitwasyon namin dito sa Canada,
Hindi naman dito puro sarap eh, kung akala nyo lang. Siguro yung kahirapan namin noon, yun yung nag-fuel sa amin. Tsaka, kumbaga, parang, yun yung tumulong sa amin para maging matatag kami, no? Para hindi kami sumuko sa mga konting hirap lang ng katawan, di ba? Pagluto na nga, puro kadramahan yung mga sinasabi ko. Yung kahirapan ng buhay natin noon, dapat hindi natin itinatago at hindi natin ikinahihiyayan. Kasi kung tutuusin, maswerte tayo kumpara sa ibang tao na duman tayo sa ganong hirap. Pagdating ng araw, pagtanda natin, pag bumuo tayo ng mga sarili nating pamilya, yung hirap na dinanas natin, yun din yung magiging yun din yung magiging sandigan natin. At saka, yun yung bagay na nagpatibay sa atin para kayanin kung ano man yung mga pagsubok na dumadaan. Pakadrama ko ngayon. Sumasagi sa isip ko ulit yung mga yung mga memories na yun nung bata ako. Hindi ko maalala, ang dami ko nasasabi kasi ang dami kong naaalala tungkol sa mga bagay-bagay na ganyan. Nandyan yung magbubundok kami para manguha ng kalakal, talbos ng sili, guys. Iikutin namin ng nanay ko yung damuhan. Madidistinguish pa namin kung alin yung sili doon. Yan kasing sili, yung siling labuyo, kung saan-saan lang kasi sa gubat sumisibol yan. Kasi yung mga ibon, kumakain ng sili. Tapos pag dumumi sila kung saan-saan, so yun, sumisibol yung pagtag-ulan. So pupuntahan namin yan, hahanapin namin yan, talbos ng sili, tatalbosin namin yan. Tatali namin yan ng ganyan, tali-tali, and then ibebenta namin sa palengke yan. Or kung hindi sa palengke, ilalako namin sa nayon yan. Talbos ng sili, talbos ng kamote, talbos ng kalabasa, lahat yan, binibenta namin. Kahit sino dun sa amin, kilala nanay ko, lahat na raw ibinenta. Eh, ganun talaga kapag mahirap ka, di ba? Kung ano yung maaani, kung ano yung pwedeng ibenta, basta ang importante yung sayo at hindi mo ninakaw, di ba? Ibebenta. Yung nanay ko doon, sinanayo namin, kilalang magbebenta ng mga kung ano-ano mga inaani sa looban. Pag tag-ulan, meron pa nga kami tinatawag ng pungapong. Tuwing tag-ulan lang yun lumalabas. Binibenta rin namin yun. Sinasama pa namin ang dahon ng alibangbang. Sinong nakaka-relate sa kwento na to? Kasi pinaasiman nila yung mga pungapong. Kabute. Yung kabute, pag tag-ulan, nako, hinahunting namin yan kasi maganda ang bentahan ng kabute. Tinutuhog namin sa stick yung paa niya. Tapos binibenta namin per stick na ganyan. Yung papaya, bukod sa binibenta namin yung hilaw, ini-slice din namin yung may silay na tinatawag, yung manibalang ba, yung hindi pa hinog. Ini-slice yan, nilalagay ng nanay ko sa plastic yan. Tapos nilalagyan ng suka na may sili, then binubuhol. Binibenta rin yun. Nagdadala pa ako sa school noon dati. Wala nga yatang naaani sa lupa namin na hindi namin nabebenta. Kaya noon, sawa din kami sa mga ganyang pagkain, mga prutas, gulay. Mananawa ka talaga, tapos pag summer, yung prutas, mangga, lalo na yung mangga, grabe. Kaing-kaing ang inaani namin ng mga ganyan. Yung talagang manlalagkit ka na, mauumay ka na, mangingilo ka na. Nanlalagkit na yung katawan mo, kakakain ng mangga eh. Yun, yung mga bata naman, kahit paano, yung mga anak ko, naranasan naman nila yon sa lola nila, na kapag mag-aani na si lola ng mangga, kahit nung nasa indang na kami, tetext ako ng nanay ko, sasabihin niya, anak, punta kayo dito, dahil mangga. So, isasama ko ngayon yung mga bata, meron kaming sasakyan doon. Kaing, nauwi namin mangga. Daddy, susako, no? Mabilis, yung ginagato. Dito maliit. Kaya kalabaw? Oo, manggang kalabaw, manggang sapadera, manggang piko. Talagang nakapag-wanto sawa din niya si I also Negero. got the chance to get it out of the tree. Oo, yun. So yun, kinukwento niya, naranasan din niya na mag-ani kami mismo yung mangunguha ng mangga, manunungkit ng mangga. Na-experience nila. Pero yung bunso ko, di na niya na-experience yun. Siyempre, nakakamiss lalo yung mga parents ko. Kaya lang yun nga, ganun talagang buhay eh. Hindi mo masasabi eh.
Akala ko may babalikan pa ako pagka na-PR kami. Yung pala, ilang taon pa lang kami dito sa Canada. Wala na eh. Lumisa na yung mga magulang ko. Yung alang ganitong piniritong gabi, medyo ano siya, medyo matigas. Pero masarap. Sarap siya, lalo na pag sinawsaw mo sa ano, pardo o kaya sa asukal. Yan. So meron na tayong nahango. Para mas masarap yung gabi namin sa Pilipinas kaysa dito sa gabi dito pag piniprito. So ito siya, parang fishball ano. So ano, pag tinignan mo sa labas, ano siya yung parang crispy. Crispy siya sa labas. Pero sa loob niya parang starchy. Masarap. Then malutong yung labas. Ang sarap. Ngayon, ang ganito sinasawsaw namin sa asukal. Kuha ka ng asukal, nakalagay mo sa tasa. You know, tastes like potato chips. Pwede rin sa sauce. Oo, nasa sayo. Johan, come here. Ipapatikim ako dito sa'yo. Lagyan natin dito. Ito yung sugar. Gusto niya kasi sugar eh. Pero nilagyan ko konti. Minsan lang yan kasi sugar din, bawal din yan. Gabi chips. Ha? May bago ako na-discover. Bisco. Lalagay natin. Lagay natin dyan. Gabi bisco. Gabisco. Gabisco. Johan, I invented something. Gabisco. Gabi with bisco. Init! Ha? Bagong luto pa rin. Yun lang guys. Kung wala kayong magawa, subukan nyo to. Kung hindi nyo pa na-try. Gabi, talupan nyo lang tapos prito nyo. Masarap! Wala na, hindi na ako nakaluto. Naubos na lang. Wow. Naluluto, nauubos eh. Mainit to, huwag ka kumuha dito. So, dyan ka lang kumuha. So, ayan, no? Parang walang nangyari. Parang walang naluluto, no? Kasi nagustuhan din ng mga bata. Mas gusto na raw nila to kaysa doon sa nilaga. At yun! Titira na lang namin si Mami ng katiting. Kasi kahit kami, bitin pa. Hindi pa nga kumukulo yung tubig ko. Hindi pa ako nakakapag gawa ng hot drinks ko. So, hanggang dito na lang. At salamat sa pagsama. And thank you for always watching. Please like and subscribe. And see you on the next vlog. God bless. Bye!